O, kita ninyo, si Abalos galit na galit kay Kiko Barzaga. Bakit? Kasi inilabas ni Barzaga yung jowa ni, nakita niyo ba yon? Yung jowa ni yung ex-jowa ni Abalos. Tignan natin to. Oh, nireklamo siya sa Ethics Committee. Oh, kaya magagalit talaga okay, ito Barzaga, tignan natin. Magagalit talaga itong mga kakampi ni Bangag, ikaw ba naman na mag-post ng ganito eh. Ikaw ba naman, Kiko Barzaga, ang mag-post ng ganyan? Oh, yung kadyot-adyotahan ni Abalos. Oh, talagang papailan ka sa Ethics Committee kasi gusto kang i-shut up. Oh, sino ba yung girl na yan? Oh, kita mo kapal ng muka? Siya dapat ang mareklamo, sabi nga ni Kiko. Ito dapat ang inuuna ng 4-piece rep JC Abalos sa Ethics Committee, yung Tito Abalos niyang may babae. Oh, tapos ang balikta rin siya. Pinabaliktad siya, si Kiko. Okay, dating DILG Secretary Abalos, okay, ang tumitindig para sa kanyang pamilya matapos batuhin ni Cavite Rep Kiko Barzaga na manoy walang basihang paratang ng korupsyon. Julul, di ba? Bakit, di ba? Bakit ano nila sa Ethics Committee? Bakit hindi nila kasuhan? Doon ka magtataka. Doon kayo magtataka. Kasi talagang politika. Kasi kung alam mo nagsisinungaling itong si Kiko Barzaga, kung meron kang probable cause na talagang dinefame ka or whatever, na wala siyang ebidensya, kasuhan mo para makalaboso siya. Di ba? Sabi niya, ayon kay Abalos, walang katotohanan na may masamang hangarin ng mga akusasyong ibinato sa kanila ni Barzaga. Giit pa niya, walang kinalaman sa anumang flood control projects nung siya pa ang pinuno ng DILG. I wish to clarify that during my tenure as Secretary of the Interior Local Government, I had no involvement in any flood control projects. Furthermore, my nephew JC was not involved in any such undertakings. Ngayon, madali lang magsalita na ganyan. Lahat naman ng magnanakaw, sinasabi nila na wala silang kinalaman. Pero dahil nga na siniwalat ni Kiko, pati yung kadyuta-dyutahan niya, ikukomplain niya sa Ethics Committee para matanggal si Kiko Barzaga. Pero kung gusto talagang labanan, dahil may pera naman ito si Barzaga, pare-pareho sila, maglabanan sila sa korte, maglabasan sila ng ebidensya. Bakit ayaw nila gawin yan? Bakit ayaw gawin ni Abalos? Alam nyo na. Kasi, siyempre, pag nagkaso-kaso, maglalabasan ng mga ebidensya. Kung may patunay ba, may mga witness. Sino ba itong sinasabi saan ba kumuha si Kiko Barzaga ng mga information? Sinabi ni Abalos na nagsimula ang issue ng hindi dumalo si Barzaga sa House Ethics Committee na pinamunuan ni Abalos. Sabi ni Abalos, you did not appear and instead hurled unfounded and malicious accusations against me, JC, and my family. Accusation ba yung babae? Hindi accusation yun, fact yun. Factual yan. And that picture na pinakita ko, document yan, na minsan o kasalukuyan sa buhay mo ay may niyakap kang girlaloo. Di ba? At ikaw dapat ang mareklamo sa Ethics Committee at dapat jampal-jampalin ka ng asawa mo. Ngayon, kung sinungaling si Kiko, do something legally. Not yung gigipitin nyo dyan sa Ethics Committee. Sabi niya, ni Abalos, unsolicited advice kong Kiko, as a public servants, our foremost responsibility is to the people. It would be proper to address the issues being discussed in the committee instead of resorting to baseless accusation. Is a responsibility to the people. Ginagawa ni Kiko yan kasi siya ay may responsibilidad sa taong bayan para sabihin niya kung anong klaseng pagkatao ninyo. Although alam na namin yan bago pa pinost ni Kiko yung girlaloo at yung mga flood control na yan. Di ba? Na kinasasangkutan ninyo. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo mga palangga, ito ay mga depensa ng mga julul. Sabi ni Abalos, as a father, I pray that you be guided in the actions you will undertake moving forward and that you set a good example for the next generation. Abalos, good example ba yan na may kinakalantari kang babae sa pika? Nakita niyo yung mga pahuli-huli, padasal-dasal? Good example ba yan? What else? Oh, sabi ni Inday Sara, kanina, biglang nawawala, nililibing. Okay? Dahil nga selective yung anti-corruption probe na ginagawa nila dyan sa ICI na yan, anti-corruption, independent, cover-ups yung mga ganyan. Kapag nasusukol ang mga kasabwat ng mga bangag, nililis nga nila. Kaya nga nililis nila eh. Once na masukol sila, lilipat kay Bongo, lilipat, mamaya-maya, si Senator Bato na yan. Maya-maya, kung sino pa man. Kung sino-sino ang kanilang papangalanan. Kaya sabi ni Inday, bakit specific yung investigation? Di ba? Bakit si Diskaya nga lang, di ba? Nakikita nyo? Bakit hindi imbestigahan ang lahat ng corruption scandal? Bakit nga flood control lang? Bakit hindi nyo imbestigahan
ang GSIS issue ni Veloso dyan, mga kababayan, na nag-i-invest ng wala sa ayos. Nilulustay ang pera ng bayan, okay? Not pera ng bayan, ng mga pensyonado. At kakaba-kaba ngayon ang mga pensyonado kung mayroon pa silang pension na darating. Dahil yung mga Board of Trustees dyan ay tatanggalin na ni Lisa Tanas. Dahil hindi pumapayag sa kagustuhan ni Lisa Tanas at ni Veloso, mga kababayan, sa mga pinapipirmahan na mga investment scam. Ini-invest ang pera ng mga pensyonado sa maling kumpanya o maling investment na nakasalalay ang seguridad. Risky ang ginagawa nila o pagdanakaw nila laban dito sa mga GSIS members pagdating ng panahon. Bakit pinipili? Yun nga sabi ni Inday. Di ba? Kasi kinokontrol nila. Tama si Sara na kinokontrol nila yung narrative kung ano lang ang gusto nilang imbestigahan. Ayaw nga imbestigahan ni Remulla na adik ang amo niya. Ayaw nga magpa-drug test. Ayaw nga nilang pa-imbestigahan yung pagbit-bit ni Lisa Tanas sa mga entourage niya sa Beverly Hills kung saan namatay si Tantoco dahil sa pag-addictus nila lahat doon. At mismo ang kanilang deputy secretary dyan sa ang pangalan niyan, si Dina Arroyo Tantoco, ay umamin sa dokumento dito sa Beverly Hills Police na sila ay tumutungga ng alak, sumisinghot, at tumitira ng kung ano-ano pang pang-pa-addictus. Ayaw nila imbestigahan. Bakit? Kasi ayaw nila malaman ng tao. Kaya tama si Sara na sila, kinokontrol nila yung narrative. Yung narrative na pwede nilang baliktarin papunta kay Sara, papunta kay Bongo, papunta kay Pangulong Duterte. Sabi nga ni Inday, huwag silang Duterte lang. Sabi nga, anti-corruption probe must cover Arroyo, Aquino, Marcos admin too. Tama. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa bawat administrasyon ay mayroong korupsyon. Di ba? Bakit Duterte lang? Yan ang utos ni Lisa Tanas at ni Bangag. Di ba? At kapag nasusukol na sila, papunta na doon sa Malacanang, ay balik na tayo sa kay mga Duterte. Nagpagawa na tayo ng mga optics natin. Tirahin na natin yung mga kakampi ni Duterte. Katulad ni Bongo, ganyan-ganyan. Di ba? Yun ang ginagawa nila. Sabi nga ni Inday, na kung mamamatay, kung mapapansin ninyo, kapag medyo tinatamaan na o merong natatamaan na talaga sa Office of the President, ang administrasyon sa investigation ay biglang namamatay yung investigation o nawawala. Nililibing o nalulubog yung investigation. So, ibig sabihin, meron talagang pag-control sa kwento. Exactly. Alam na natin yan. Paulit-ulit na nga lang sinasabi ni Palangga na yan. And now, mga drama nila, yung ano daw, yung tungkol sa mga salin-salin na yan. Di ba? Ilalabas daw ni Bangag, mag-i-allow niya na patignan yung salin niya. Ulul. Sigurado ba tayo na ang salin, sinabi ko nga, script lang yan. Black and white, papel-papel lang yan, drama-drama. Ilalagay ba niya lahat dyan, ng mga hayop na mga kalyado ni Bangag, yung tamang salin nila? Dudoktorin nila yan.